chart window. Okay? So para ma-arrange po ang chart window ng maayos, okay? You can just click this button, okay? Arrange windows as non-overlapping tiles, okay? So pag kinlik po natin 'yan, magiging maayos yung ating chart window. Of course, in trading, you really do not need a lot of chart windows, okay? So para tanggalin po ang chart windows na ito, magtira lang muna tayo ng isa. So i-close natin siya, yung ibang chart window natin, okay? And then you maximize yung isang natira, okay? So now na it is maximized, first, dito makikita natin ang currency pair or symbol na napili mo. Okay? Ito po ay tinatawag nating one-click trading. Okay? So yung iba meron nito, yung iba wala. Okay? Para makita siya or para tanggalin siya, you just need to press Alt T. Okay? Para maialis siya. Okay? Or mailagay siya. But for now, hindi nyo po siya muna kailangan. So, press muna natin ang Alt-T. Tanggalin muna natin siya. Okay? So, dito sa ating vertical scale or y-axis, dito natin makikita yung currency exchange rate. Dito po sa x-axis, dito natin makikita ang inyong date. Okay? So dito sa ating y-axis or sa vertical scale, po pwede mo siyang i-left click and then i-hold. Then mapalaki or mapaliit siya. Okay? Now for some of you, medyo naduduling tayo dito sa mga broken lines na yan. Those are what you call grid. Okay? Pwede po natin siyang tanggalin by pressing Control G. Okay? So ito po yung default ng inyong MetaTrader 4 na platform sa inyong candlestick. Okay? So, ito yung mga key na buttons na po pwede nating matutunan. First, this is your bar chart. Okay? So, pag kinlik po natin siya, magiging bar chart. Next is your candlestick. Candlestick, ito yung mas common na gamitin natin. And of course, you have your line chart. Okay? But, mas maganda po na ang ilagay natin ay candlestick because in the future, meron ding mga meaning yung mga candles na yan. Okay? Next is your zoom in and zoom out. So, para nang makita mo ng mas malaki or in detailed yung iyong candlestick or pwede mo rin siyang i-zoom out. Okay? So, depende na yan sa'yo sa strategy na gagamitin mo or kung saan mas comfortable ang iyong mata. Okay, again, this is your arrange window. Ito pong green na ito, yung may green na arrow, okay, ang ibig niya sabihin ay dadalhin ka niya dito sa current exchange rate. Okay? Because if this is your exchange rates, ito pong merong highlight na ito, 1.10826, okay, and meron siyang kulay white na line na yan, that is your current price. Okay? Yung presyo ngayon, sa oras ngayon. So kung mapapansin natin, gumagalaw-galaw siya. Okay? So, again, itong arrow na ito or this button, this icon, dadalhin ka niya doon sa current market price. Okay? Because in the future, what you can do is, you can check the historical prices. Okay? Paano ko siyang ginagawa? Pwede po kayong through your mouse, i-hold nyo dito, left click hanggang magpakita yung dalawang arrow, and then pwede nyo po siyang i-move. Okay? Now, if gusto mo na mapunta doon sa current price, simple lang ang gagawin. Click natin yung merong green na arrow. Okay? Nandun na tayo sa current price. Right? So, ito namang may red, parang sa ganun ay bigyan kanya ng konting space dito sa dulo. Okay? Para visually, mas okay siya. Okay? So, sir, ano ang mas common? Mas common po, yung red ay naka-on and then itong green ay hindi. Okay? Parang sa ganun, in the future, makita mong or ma-check mo yung prices natin. Okay? So, next is your indicator list. Okay? Also, you have your time frame.
So, mapapansin po natin diyan, M1 is equal to 1 minute, M5, 5 minutes, M15, 15 minutes, M30, 30 minutes. Ano po yung ibig sabihin nito? You can also have that time frame na nandito po siya. Ibig po sabihin nito, if i-click mo yung M5, okay? Then zoom in natin. Kapag kinlik mo yung M5, this means na every 5 minutes, okay, gumagawa ng bagong candlestick yung ating chart. Okay? So yung change niya ng prices or yung candlestick na binubuo niya is every 5 minutes. Okay? So ibig pong sabihin nito, itong tatlo na ito, okay? Itong tatlong candlestick na to, ang equivalent niya, so 5, 5, 5. So 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. So kapag nilagay mo sa M15, yung tatlong nasa M5 na ito po yung isa na yon. Okay? So gumagawa siya ng bago. Okay? So dalawang M15 na candlestick, ang equivalent niya ay yung isang M30 lang na candle. And so on and so forth. So kapag H1 siya, every hour, nag-create ng bagong candlestick ang ating chart. Well, saan ang importance niyan? Depende po kasi ito sa magiging strategy nyo later on. Okay? Some of you mas prefer nila ang higher time frame. Kung ikaw ay mga long-term na traders, okay? Kung ikaw naman ay mga pang isang araw lang na ikaw ay mag-trade o i-open or i-close mo, pupunta ka ng H1, okay? Kapag naman gusto mo ay mabilisan, well, syempre punta ka ng M5, okay? Para sa ganun makita mo yung konting change ng price niya. Okay? So that is for your time frame, okay? And of course, dito po, you'll have your cursor, okay? You have your crosshair here. Crosshair ay important din po ito, okay? Sa pagna-navigate, kung gusto mong tingnan kung magkano yung price nito, okay? Makikita niyo po doon sa gilid, nasa ilalim ng inyong current price, 1.10780, okay? So, yan. Okay? Nang ma-move mo siya. You can also see or you can also use this po sa pag-compute ng inyong pips para ma-check mo kung ilang pips. So, papaano ang gagawin? So, dito makikita natin na we are in Euro USD. Nasa H1 na time frame tayo. Okay? Kung gusto kong makita kung magkano yung price mula dito nung November 20 hanggang yung price ngayon, papaano ang gagawin ko? Ito po kayo sa crosshair. Click nyo po dito. So, mula dito, mula dito ng 1.10563, okay? Left click nyo po siya, hold it, and then i-drag nyo po siya hanggang sa price ngayon. Okay? So, diyan makakakita kayo ng approximation. Okay? Mapapansin nyo po ang nakalagay na number dito is 23 over 264 over 1.10827. Ano po ang ibig niya sabihin? 23, so ibig niya sabihin, naka-23 candlestick mula sa pinanggalingan hanggang dito. So 23 candlesticks nang nasa H1 tayo, that means 23 hours. Okay? Sa loob ng 23 na oras, yung 264, that is your pips or that is your points. Since ang ating broker po ay gumagamit ng points, so that means 264 points yan or 26.4 pips. So mula sa pinanggalingan hanggang sa presyo kung saan tayo nakaturo ngayon, 26.4 pips ang naging difference nila. Okay? Or ang naging change ng price. Tumaas siya ng 26.4 pips. Okay? So that is your crosshair. Next is to draw your vertical line. Okay? Gagamitin niyo po ito kapag meron kayong mga gustong lagyan ng tanda in the future. Okay? So the vertical line, and then kiklik niyo lang po kung saan niyo siya gustong i-click. Kung gusto niyo po siyang i-move, i-double click niyo po yung line. Okay? And then pwede mo na siyang i-move. Okay? Para tanggalin siya, you will just press delete. Okay? So you have the vertical line here, you have the horizontal line, okay?
So, pwede po kayong maglagay ng mga tanda-tanda. Okay? So, depende na yan sa magiging strategy nyo in the future. Paano siyang tanggalin? So, double click, then press delete. Okay? Hindi natin ma-delete yung isa at medyo malapit siya sa iyong current price. Alright. So, ayan. Okay, so na-delete na natin siya. Ano pang ang importance? Well, you have the trend line here to draw it. Ito po, para lang siyang diagonal line. So, this is important sa paggawa ng strategies nyo in the future. Okay? And then you have channels, etc. here. Okay. Okay, so we will be discussing this more kapag andun na tayo sa strategy. Okay? So, that's it for your MetaTrader 4 na navigation. Nandito ang lahat ng inyong kailangan. Okay? Here, you can download yung templates. Ito po ang inyong mga strategies na gagamitin. You have the Bollinger Bands, layers, etc. Okay? So, dito po, kapag meron na kayong template na gagamitin, para easily ma-access nyo siya kaagad doon sa inyong platform, andyan lang po siya. Pwede siyang nakasave dyan. Okay? So, para tayo ay gumawa ng bagong chart. Say, ayaw na natin ang chart na ito. Let's remove it. Ito po yung close niya. Okay? So, to create a new chart, let's say, ang gusto natin gawing chart is GBP USD. Okay? One of the ways para magawa mo po siya ay i-right-click mo siya and then chart window para makagawa tayo. Okay? Or, pwede rin po na you can drag like Euro USD. Okay? Left-click niyo po siya and i-drag niyo po siya sa open space para makagawa siya ng yung bagong chart window. Okay? Gusto ko siyang baguhin. Gusto ko maging maayos siya. Just click yung arrange. Okay? Makikita niyo na po siya. Okay? But for now, well, the safest na magagawa natin sa inyong chart window ay i-close natin isa, and then maximize po natin yung isa. Dapat isang chart window lang. Let's zoom it in. Ang nakabukas. Tanggalin natin yung grid, Control G. And then, let's have our candlestick. And of course, finally, how to make a new order. Okay? So again, in Forex, you will only have 2 orders or 2 positions. Ano na nga ang mga yon? Let's have a review. Okay, of course, in Forex trading, meron kang natawag na order or position. Now, ito lang po yung, pag sinabi nating order, ito lang yung trade kung ano yung gagawin mo. So, meron po tayong dalawa. Okay? You have the buy order or buy position. And then, of course, you have the sell. Yan lang naman ang gagawin natin. Magba-buy and sell lang naman tayo dito ng currency. Nga lang, you should know na yung buy, sometimes tinatawag po siyang call. And sometimes tinatawag siyang long. So, minsan meron kang maririnig na sabi niya, I will long GBP USD. Ano po yung ibig niya sabihin? Sabi niya, buy. Okay? Ang sell naman, tinatawag siyang put or tinatawag din siyang short. Pag narinig niyo po na sinasabi nilang mag-short ako ng USD CHF, ano ibig niya sabihin? Magse-sell siya sa USD CHF currency pairs. Okay? Now, of course, dito, well, mas madali pong maintindihan, no? If you think that the price will go up, okay? So, say, tingin mo, ang presyo, ang exchange rate ay from 50 pesos, magiging 55 pesos kinabukasan. So, ano ang gagawin? Madali po itong intindihin. Simply, you will buy. Pag alam natin na ang presyo ay tataas bukas, bilhin mo na ngayon. Sabi nga nila, buy low today, and then ise-sell mo siya kinabukasan. Okay? So, when it comes to buying, kapag nakita nyo po na ang chart or based sa ating mga analysis in the future, pataas siya, well, magbabuy tayo ngayon. Now, sometimes there is a confusion dito po sa tinatawag nating shorting or selling. In Forex po kasi, pwedeng maunang trade or maunang order or maunang position mo ang buy. Pero po pwede rin na kapag tingin mo ang exchange rate mula
mula ngayon, it's 55 halimbawa, and then bukas, magiging 50 na siya, pwede po kayong mag-sell kaagad. Now, ang confusion po sometimes ng ilang mga newbie traders natin ay, Sir, papaano akong magbebenta nung bagay na hindi ko pa binibili? Okay? Now, let's have an example. Say, alam natin na ang presyo ng GBP or ang exchange rate ng GBP USD, okay? From 100 peso. From 100, ito ay bababa siya ng 80 bukas. Okay? 'Di ba dapat sabi mo, Sir, bibili muna ako bago ko maibenta yung GBP. Okay? In Forex po, isipin niyo na lang na ganito. If tingin mo bababa ang GBP against USD tomorrow, okay? Ibenta mo na kaagad yung GBP. Now, sir, papaano yon? Wala pa naman akong GBP. Isipin nyo na lang po na yun yung dahilan kaya meron kang broker. Okay? Kapag tingin mo bababa ang exchange rate, parang sinasabi mo na lang na, broker, bigyan mo ako ng GBP. Ibebenta ko na yan. Now, si broker na ang bahala na mag-provide sa'yo ng GBP. Okay? So, kahit na ano pong currency doon ang makita nyo, kahit na anong currency pair, if tingin mo siya ay tataas, bibili ka. If tingin mo siya ay bababa, magbebenta ka. Pero si broker na ang bahala na magbigay ng currency na kailangan mo para ibenta. Okay, so let's have an example here. Halimbawa, ang Euro USD sa H1 or hourly candle, tingin natin siya ay bababa. Okay? So if tingin natin siya ay bababa, syempre ang gagawin natin ay tayo ay magse-sell. Okay? So papaano natin siyang gagawin? First, you can press F9. Okay? Para sa ganon ay shortcut key siya. Or you can click this button, New Order. Okay? So this is your order form. Okay? So first, you have the symbol. Be sure na ito ay yung symbol talaga na gusto mong i-trade. Okay? Yun po yung danger kapag masyado kang maraming naka-open na chart window. Sometimes, bigla kang makakita ng opportunity sa GBP USD. Hindi mo napansin na sa Euro USD ka pala. Okay? So be sure na tama ang symbol na gusto mong i-trade. Okay? Next, here is the volume. Volume po is also called your lot size. So ano na nga ba yung lot size? Let's have a review. Okay, volume is also called lot size or contract lot size. Okay? As you can see, dyan po, it is quoted in 2 decimal places, right? So, if ang ilalagay mong lot size dyan ay 1.00, which is yung default, now this means na ang ite-trade mo is equal to 100,000 units. Fixed po ito. Now, if 0.10, this means parang sinasabi mo sa broker mo na ang ite-trade mo ay 10,000 units. Okay? If 0.01, 1,000 units. Okay? 1,000 units of what? Of course, your base currency. Say, nag-trade tayo ng GBP USD. And then, ang nilagay mong lot size dyan ay 0.05. Ang ibig po nitong sabihin, ang order na piniplace mo dyan sa iyong broker account is equal to 5,000 units. 5,000 units of ano? 5,000 GBP. Ang iyong binabay or ang iyong sinesell. Okay? Now, let's have another example. If magte-trade ka ng USD CHF, ang nilagay mong lot size ay 0.75. Okay? Ang ibig pong sabihin nito ay magte-trade ka ng 75,000. 75,000 of what? USD. Of your base currency. Okay? So, yan lang po ang ibig sabihin ng lot size. Well, sir, para saan ang lot size? Actually, ang lot size po, syempre, the higher the lot size ang iyong ilalagay, well, the higher the risk ang iyong itinitake. Okay?
Now, of course, syempre, mas malaki rin ang income if malaki ang lot size na iyong inilagay. But here, lot sizing is so important, especially po sa pagmamanage mo ng risk. Dahil depende na yan sa amount of your capital ang dapat mong ilagay na lot size. Okay? Now ituturo natin kung paano mong mako-compute ang tamang lot sizing mo plus with your leverage para nang sa ganun ma-manage natin ng maayos ang forex trading natin. Okay? So again, as you can see, kapag ikaw ay magpe-place ng new order, ikaw ang maglalagay ng iyong lot size talaga. Okay, so for example, gusto kong mag-trade ng 12,000 units. Ang ilalagay kong volume ay 0.12. Okay? So you can change this kapag ikaw ay magpe-place ng order. Always remember, once na na-place mo na ang order, hindi mo na siya kayang baguhin. Right? Then you will put stop loss and you will put take profit. Okay? Ito po ay pag-aaralan natin kapag tayo ay nag-i-strategize na sa inyong trading. Comment, well, wala ka nang kailangan ilagay dyan. Okay? Pero pwede mo namang i-comment na sana parating win. Okay? So you have market execution. You have actually two types. You have market execution. Ito yung trade ngayon na. And then you have what you call pending order. Okay? Pending order, meron po tayong specific training for that. So for now, should be market execution. Okay? And then here you can see sell and then you can see buy. Okay? So if tingin ko ang Euro USD ay babagsak, so I will click sell. Okay, so now we have placed our order. Saan natin siya i-check para ma-monitor? Check po natin siya sa inyong terminal. Paano natin makita ang terminal? Just press Control T. Okay? So here, makikita natin, you have the time kung kailan mo ginawa yung trade. You have the type, buy or sell. So, ito yung trade natin na sell. Size, lot size or volume, 0.12, and then the symbol, Euro USD. Itong price na ito yung price kung kailan natin siya sinel. Stop loss, take profit, hindi tayo naglagay, so wala po siyang take profit and stop loss. Price, this is the current price right now. Okay? So kung mapapansin nyo, kakiklik lang natin halos ng ating trade ay negative na siya kaagad. Bakit siya negative? That is because of your spread. Okay? So yung spread po na yan, since that is the transaction cost, negative siya kaagad, so kailangan natin siyang bawiin. Okay? So it really doesn't matter kung negative siya kaagad, ang nagmamatter naman ay yung strategy na gagamitin natin. Okay? Para sa ganun ay mag-profit tayo. Okay? So, dito sa inyong terminal, here also you can close all the trades na ginawa po ninyo. Okay? So, papaano natin siyang i-close? Okay? Pwede mo siyang i-right click. Okay? And then nandito po yung close order. Okay? So let's have this one as an example or this one, USD CHF. So kapag po nag-green ang TP, ibig sabihin lumalapit siya dun sa ating take profit. Okay? Na isinet. Right? So paano natin siyang i-close? Meron po tayong dalawang way kung paano siyang i-close. First, right click and then close order. So right now, this is positive 6.76. Kapag kin-close order ko po yan, didiretso na siyang magre-reflect doon sa aking income or doon sa balance ng aking account. Okay? Or pwede rin kayong mag-close ng order dito. Here, ito pong X na ito ay pwede mo siyang i-click. So pag kinlik natin siya, ano man yung profit or loss na nandito. So for example here, it is negative 2.4. Okay, in dollars na po ito. Pag kinlik natin yan, automatic, didiretso na siya doon sa ating account. Okay, so nag-negative na yung account doon. Okay? Also here, pwede nyo pong gamitin or gawin na maglagay kayo ng stop loss and take profit. Okay? As you remember, nung una, hindi tayo naglagay ng stop loss and take profit. Now, paano natin siyang pwedeng lagyan ng stop loss, take profit? I-right click nyo lang po siya and then you click modify or delete order. Okay? So, eto na ang iyong form kung saan imo-modify mo ang iyong order. Okay?
So here, level, pwede ka pong maglagay dito ng kung ilan. Let's say, ang gusto natin ay 20 pips. So 20 pips is equal to 200 points. Okay? So stop loss na 200 points and then take profit na 200 points. Okay? Ika-copy, copy, okay? Then click modify. So pag nagawa mo po 'yon, automatic siya na ang maglalagay ng stop loss and take profit mo. So that's it for your modification. Okay? So since naglagay na tayo ng stop loss and take profit, tanggalin na muna natin ng terminal, Control T. Now, kung gusto niyo pong mag-move from one currency pair to another, ng itong chart window lang na ito ang ating gagamitin, what you can do is, say for example, gusto niyo ang USD JPY. Okay? Pwede niyo pong i-left click and then ida-drag niyo po siya, left click hold and then drag it here sa chart window. Alright, so mapapansin natin, USD JPY. Okay, H1, nagbago na po siya. Okay? Now, kung gusto niyo maghanap, let's say gusto mong hanapin ang ibang currency pair like GBP, AUD. Okay? So, po pwede niyo pong gawin para mas madali kaysa hanapin niyo siya isa-isa dito, just press G. Okay? Kung ano yung first letter ng base currency. Press G. So, kung mapapansin nyo, minumove niya tayo, GBP CHF, G again, GBP JPY, okay? GBP CAD, okay. GBP Australian Dollar, okay? Pag nakita nyo na hinahanap nyo, left click again, press, hold, and drag here. Okay? GBP AUD. Kung gusto nyo po ay Euro GBP, first letter of the base currency is E, so press nyo lang po ang E. Okay? Gandalin niya kayo sa Euro GBP. Okay? Left click, hold, and then drag here. Okay? So, yun po ang mga kailangan nating skills para sa ating pagpe-place ng order and sa iyong MetaTrader 4 navigation. Kailangan nyo lang po itong practicein ng practicein. Okay? So, basically, madali lang naman siya. If meron kayong nalito, okay, just replay this video para nang sa ganun, mamaster nyo siya. Of course, it is really important for us, no, na matutunan and maging comfortable sa pagna-navigate ng ating trading platform. Okay? Para hindi tayo magkaroon ng mga mistakes na mali ang press natin ng buy, na mali ang press natin ng sell, okay? Hindi tama yung paglalagay natin ng mga lines, etc. So that's it for your Forex trading platform navigation. So, ang madali lang po ito, basta ulit-ulitin nyo lang ang video na ito and then practice, practice, practice. Okay? So, the best way that you can do here ay maggawa kayo ng different orders. Okay? So, parang ganito siya. Euro USD, new order. Okay? Change the volume. And then, press buy. Another one, USD JPY. Change the volume, then press sell. Okay? So hanggang ma-master nyo po yung paggalaw dito sa ating navigation. Okay? Don't worry, hindi naman yan totoong pera. Okay? So sabi nga natin, kung sa hindi totoong pera, kinakabahan ka na kung maglo-loss ka or magpa-profit ka, aba, delikado ka na sa forex trading. Okay? So master it and then after mastering this one, you can just move on sa mga susunod nating lessons. See you!